responsibilidad na ipinagkaloob sa amin. Oktubre 2000, nung nagsimulang uminit ang panawagan para magbitiw ang nooy Pangulo dahil sa mga akusasyon ng katiwalian. Let me categorically state that I am not Jose Velarde. At pagbibigay ng pabor sa kanyang mga kaibigan. I leave my faith to God and to the sense of fairness and justice of the senators. Nasahang libo-libo nating mga kababayan ang dadagsa rito. Ang tungkuling hanapin at ihayag ang katotohanan ay aming isinagawa sa aming pag-uulat sa makasaysayang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sama-sama tayo sa pagsisimula ng special coverage ng GMA. Naglaan ng oras ang GMA para maiere at mapanood ng publiko ang nagaganap na impeachment proceedings sa Senado. Corrupt practices, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Dito nasubok ang kakayahan ng GMA News na maging patas sa paghahatid ng impormasyon at pagbibigay linaw sa issue. Mrs. Ocampo, who signed this signature? The President, Joseph Ejercito Estrada. Talagang iba yung naging interest ng tao sa news, no? And you would think na medyo hindi naman sila maging interesado dahil napakahirap ng mga legal terms na minsan pati kami hindi namin maintindihan. Pero mabuti na lang may mga panelists on hand para ibaba yung mga terms para sa mga manonood at para sa amin na rin. The no votes have it. At nung bumoto ang 11 senador laban sa pagbubukas ng envelope na naglalaman di umano ng mabigat na ebidensya laban sa Pangulo, tuluyan ng sumiklab ang galit ng ating mga kababayan. Nauwi ito sa paglulunsad ng EDSA 2 noong 2001. Pilit ko po na malinis ang aking konsyensya sa mga paratang sa akin at wala akong tinatago sa ating mga kababayan. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta't ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Ninong, I think you have to step down habang may nagmamahal pa sa inyo. Maging ang pagtiwalag ng mga dating kaalyado at kaibigan ng Pangulo at ng hukbong sandatahan na saksihan ng GMA News. Natatandaan ko rin na tanghali ito, ako yung nakasalang na anchor. Nasa kabilang linya si dating Pangulong Fidel Ramos. Nung nagtatanong ako kamusta yung meeting niya with the veterans, at sinabi niya sa akin na konting panahon na lang, maghintay-hintay ka, Igan, mga tanghali, may mangyayaring malaki. So yun na yung biglang nakita natin na tumatawid na sina Secretary Reyes, Secretary Mercado. On behalf of your armed forces, the 113,000 strong members of the armed forces, we are withdrawing support from the amendment. Ang ating pagpunta rito ay ang administrasyon na ang pagbabagong kinakailangan bagamat masakit ay kinakailangan gawin. Lalong nagpalakas pa sa panawagan na magtungo sa EDSA at hilingin nga ang resignasyon ng ni Pangulong Joseph Estrada. Ayan, sumama ko dito. Tumakbo tayo mula sa presidential residence kung saan nagpatawag, bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. Mula dito sa presidential residence, sa daungan ng presidential residence, pasakay na ang Pangulong Joseph Estrada, palipat sa may PSG Park.
kung saan sasakay siya ng sasakyan at patungo na sa Green Hills sa may Polk Street. Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Sa pagbaba ni Pangulong Estrada at pagluklok kay Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo, naging emosyonal ang mga loyalista ng napatalsik na Pangulo. At nadamay sa kanilang galit pati ang mga tiga-media. Alam mo, nung oras na yun, hindi mo alam kung anong mangyayari. Talagang taas ng tensyon tsaka ng emosyon. Pero naunawaan ko sila dahil hinahangaan nila ito. Nakita ko na nababatuhin yung setup. Ang ginawa ko nun ay gumapang ako papunta dun sa cameraman para palayuin siya. Pero sa kasamang palad, ako yung tinamaan ng bato. Medyo mahirap yung sitwasyon namin doon kasi ang nangyari, hindi kami pwedeng tumakbo ng ospital o ng clinic dahil nandun sila sa baba at inaabangan kami. At the same time, yung police station sa tabi ng building, gusto talaga nila sunugin. Tuloy pa rin ang bato sa akin. Oh, yan, naglalakad ka, oh. Saka sinusundan ako. Boy, binabato ka. Nung oras na yon ay kabahagi ng kanilang para ipagtanggol, no? Yung bintang sa kanila na katiwalian, idamay yung trabaho ng mga mamamahayag. So, after nun parang, syempre, nagkaroon ng pangamba, no? Na ikaw ay muling bumalik sa mga public places.